Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ipagdiriwang natin ang panalamisang ito. Tanggapin na si Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama para sa ating kaligtasan. Hilingin natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na ipagdiwang ang encounter na ito with Jesus our Savior. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. I-offer natin sa Panginoon ang ating individual intentions at ang intention ng ating mga kapatid, lalo na ang mga may sakit. Hilingin natin ang power of God's healing, power of His love. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkaluuban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon, na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuutan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi, pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari ng kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito nama'y nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yon nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba. Ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuutan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso
o kasing liit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usapang ito, at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo. Pagkatapos na magsalita si David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba yan? At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, higit kang mabuti kaysa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa'yo lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan, diringgin ang aking hibig. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat. Dito naman sa daigdig ay iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Madarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. At ang 12 hinirang niya, si Simon na tinagurian niyang Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo. Si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon.
namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, ang pag-ibig ng Diyos ay ang pinaka-importanting factor sa ating buhay. Kung wala yung factor na iyan, mahihirapan tayong tanggapin ang bagong araw ng buhay. Lalong-lalo na kung araw o ang bagong araw na yan ay puno ng bagyo, baha, unos. Hindi lamang na physical understanding ng unos, ang unos ng buhay rin. Mga problema, ang daming mga pagdududa sa buhay, pananampalataya. Kung wala ang pag-ibig ng Diyos, sigurado mahihirapan tayong gumising. Sa umaga pa lang, naku po, ang ating puso ay punong-puno ng hatred, punong-puno ng kadiliman, at punong-puno ng human desires na wala naman, napakalayo sa desire ni God. Kaya kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos upang harapin ang bagong araw kasama ang kaalaman ng bagong buhay. At ang bagong buhay na yan ay palaging si Kristo. Dahil kay Kristo o dyan kay Kristo, lahat ay bago. Kaya kahit tayo ay tumatanda sa mundong ito, ang ating puso sa kanyang pag-ibig ay hindi talaga tumatanda. Forever young, sabi nga. Forever young. Kaya keep smiling. Kaya sa buhay natin sa mundong ito, ang pag-ibig ay napaka-importante dahil sa ating pakikipagrelasyon, relasyon diyan sa pamilya, relasyon sa ating mga kaibigan, sa trabaho, basta sa ating pakikipagrelasyon, andyan ang kapayapaan ng puso dahil alam natin na mahal tayo ng Diyos at tayo ay channels ng pagmamahal ng Diyos para sa iba. Kaya ang ating relasyon ay nakabase sa factor na tinatawag na pag-ibig. Napakaganda yon. Tao lamang tayo sa mundong ito at nagkasala, may pagkukulang, yes, nagkakamali, may alitan, nag-aaway. Pero kung andyan ang pag-ibig ng Diyos, kaya natin yang i-overcome. Yes. Kaya, ang sarap ng buhay kung may pag-ibig ng Diyos dito sa ating puso. Ang sarap sabihin, I love you. I love you. No? Hindi lamang sa ating mga family members. I love you sa ating kapwa-tao. Kahit hindi nga natin kilala. Kahit yan sa kalsada, kaya nating sabihin, I love you. Pati dyan sa mga pulubi sa kalsada, kaya nating sabihin, I love you. Hindi lamang ang pagbibigay something na galing sa ating pocket o something na galing sa Jollibee o kung ano yung gusto nating ibigay sa mga kabataan o mga pulubi na sa kalsada. No? Pero kung sabihin natin sa kanila, I love you, naku po, buong araw nilang iisipin yan, may tama sa emosyon. Kung bigyan mo sila ng candy, bigyan mo sila ng coins, bigyan mo silang something makakain, okay, pero wala silang pakialam kung sino ka. Pero kung sabihin mo sa kanila, I love you, kahit hindi kanila kilala, iisipin, sino kaya yon? Sana magkikita pa kami muli, sasabihin niya ulit sa akin, I love you. Ang sarap ng pakiramdam. Yun ang ibig sabihin ng factor of love, na love talaga ni God. Alam niyo, kung wala ang pag-ibig ni God sa ating puso, magiging katulad tayo ni Saul. Saul, first king of Israel. Hatred. Yes, hinahanap niya si David. Hindi dahil nawala si David o dahil mahal niya si David. Hinahanap niya sa David dahil gusto niyang patayin si David. May jealousy, may envy. Nako po. Pero, nung sa time na nakita ni David si Saul, anong ginawa ni David? Pwede sana niyang patayin si Saul. Pero sabi ni David, no, hindi ko kayang pagbuhatan ng kamay ang aking hari dahil siya ay hinirang ng Diyos. Ekspresyon ng pagmamahal
Yung pag-ibig ng Diyos nagsasabi, huwag mong saktan ng isang tao. Kaya sinabi ni Kristo, mahalin mo ang iyong kapwa, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. No? And love one another as I've loved you. Pero mahalin mo, wag lang lamang yung mga tao nagmamahal sa iyo. Mahalin pati yung mga kaaway mo. Kaya pag inaaway ka, sabihin mo, I love you. Pag may taong darating sa buhay mo, kinakaibigan ka, sabihin mo rin, kaibigan, I love you. Di ba ang ganda? So whether masamang tao ang lalapit sa iyo o mabait na tao, ganun pa rin ang prinsipyo mo, I love you. Kung yung taong ay mabait at binigay sa iyo, sabihin mo sa kanya, ikaw ang bigay ng may kapal. Kung yung tao ay lalapit sa iyo masamang tao, sabihin mo rin, the same principle. Ikaw ang bigay ng may kapal. Yun. Kaya yan, ang ating kaalaman sa pag-ibig ng Diyos. Mahalin ang kapwa-tao, tanggapin ang kapwa-tao kahit kahit sino yan. Maging sino ka man, mahal kita. That's how Jesus expresses love. Kahit ako'y sinaktan mo na, kahit ako'y ipinako mo na sa krus, nako, ito lang masasabi ko sa iyo. I love you. Ganyan ang ating pag-ibig. Isa pa, ang pag-ibig ng Diyos ay ang ating pagtanggap kay Kristo dahil si Kristo ang pinakapag-ibig na nagmimisyon sa ating buhay dito sa mundo. At ang pag-ibig ng Diyos ay nagsasabi sa atin, sumunod ka kay Kristo. Kaya si Kristo, with pag-ibig, tinawag niya ang kanyang mga alagad, tinawag niya ang apostles to stay with Him and to continue with His mission in this world. Kaya ganon din ang pag-ibig. No? Nagsasabi sa atin, tinawag ka, sige, sumunod ka na. Kaya yun, ang mga apostles sumunod kay Kristo. Ang pag-ibig ay handang tumanggap. Ang pag-ibig ay handang iwanan ang lahat para lamang masasabi with all your heart, I am yours and you are mine. Ikaw ay para sa akin, ako ay para sa iyo. Yan, iisa ang ating damdamin. Sana sa bagong araw na ito, ang pag-ibig ng Diyos ay siya ang ating liwanag at kapayapaan. Amen. Bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kanyang paghahari. Iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Jesucristo saan mang sulok ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway makapahinga sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos Ama sa langit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay
Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas ng bigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tinapay na nagmulam sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmulam sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, pangabiyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap, sa kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y gunitain, sarili ay inihain, tila pagkaitinuming, pinasasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyan sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sabay-sabay nating dasalin ang Ama namin ng ating Panginoong Hesukristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigahin ka ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan na sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinagpagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. sa tulong ni Mama Mary at ni San Jose. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pananapagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.